nakakaunawa ng mga awit na yon. Even in the States now, they were singing Tagalog songs for the Lord. And yun nga, nakaka-touch po. Kahit si Pastor, I'm really touched, Pastor Bong, Sister Jane, sa niline up nyo ngayon. Kasi yun nga, very timely, hindi dahil sa ano pa man pong linggong ito, but again, this is our first Sunday of the month, April. Notwithstanding, syempre, ang mga pagtitipon ay nandoon sa iba't ibang aspeto ng kanilang pagpapahalaga. Ginagalang po natin yun. But again and again, we all know the truth that the Lord has risen 2,000 years ago, more than pa nga, and He is alive. And sabi nga, tinitingnan tayo sa panahon, ang mga uri din ng buhay na meron tayo, no? Kasi yun daw yung cause and effect nun eh, no? If you really have believed the Lord at the time that He has risen, which is, sabi nga doon, ginawan pa ng controversy, no? Sabi, ninakaw lang yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. And para lang daw manlinlang. Well, never na mangyayari po, because indeed, in so many aspect ng gospel, pinatunayan. But biblical prophecy itself speaks of that. No po? That the coming Messiah will sit in His glory, and kasama po ng mga susunod na mga isi-share ko po, didiinan ko ang isa na namang katotohanan sa ating pong mga buhay. Lalo na sa ating kapanahunan na in our church age. Sa mga medyo aware na, ayan, sila Kim, sila Ishi, sila Matt, sila Dre, mga nanggaling sa ating children's ministry. As I have said, kahit sila Charlotte and sila Joanna, yung sa level na may pangunawa na, our God died for us once and for all to save mankind. No? And katulad nyo sa inyong edad, maliban sa aming mas matatanda na sa inyo sa edad, nandoon yung kaalaman, yung knowledge na yon. And ongoing, we would like to really re-emphasize the importance ng tinatagurian na ito ng Easter Sunday. But actually, or Resurrection Sunday, iba-ibang churches ngayon, iba-iba ang mga itinuturo. But I would dwell more sa isang katotohanan pertaining sa atin mismo. Again, paki-echo kasi may mga bago tayong dating na brethren. And again, sa mga magjo-join sa inyong time zone, sa iba't ibang lugar, I hope you're blessed, no? Makarinig kayo ng mga awit na Tagalog, papuri sa Diyos. No? Ayan, mamaya, sila Sister Clacla sa Italy, kasi mga Italiano kausap nyo dyan. Sila Sister Lucy sa South Korea, mga Koreano kausap nyo dyan. And yun nga, sa mga kapatiran natin, again, I am so touched na ang ginamit na line-up nila Brother Bong sa pagpupuri natin pagsamba ay sa atin po sariling wika. And again, my greetings, no? Kaya nga, baka mapapansin ninyo, bakit nakaputi si Pastor. Illustrative lagi si Pastor di ba? I would like to have myself today as one of the, can I term myself angel this morning? Why? Because yung dalawang nagpahayag ng Resurrection Day ng Panginoong Jesucristo was in white. Yan. Kaya nga, the color of the day is white. Tingnan, maraming naka-white. dami naka-white. Hindi lang dahil hindi naman tayo maglilibing ngayon kasi buhay na buhay Sister Ningning. So, the color of the day is white. And yun nga, fave ko yan, si Ninang Ningning. Fave ko yan. Espiya ko yan I'm going back ng mga panahon namin nagsisimula, wala pa kayo noon. Kaya nga I'm calling yung nagli-leading ako yung mga nakita buhay ang Diyos sa buhay nila. You see? Start out yan. No? Mamaya marami pa tayong ganyang i-acknowledge. Kayo, acknowledge lang po sa mga katabi natin, buhay ang Diyos natin ngayong umaga. Di ba?
Yung mga bagong hindi nyo narinig yung Psalms 115, pakibasa na lang ulit. No? Our God is alive, and once and lang yun, for all lang yun, nangyaring yun. Hindi siya paulit-ulit na nabubuhay. He is alive forevermore. And bakit kaya yun ang puso ni Pastor ngayon? Well, siyempre, my key verse, Ma'am Jane, mamaya kung sakali, is in Luke 24, 5 to 6, 5 and 6. Luke 24, 5 and 6. Sige, Asi, sundan mo na lang ako, ha? But, mind you, parang kahit ako na-touch the other day, parang coincidental. Sa Synoptic Gospel, ito ang eksena. In Matthew 28, tingnan nyo, yung declaration na ito, the same. Verse 5 and verse 6. No? Matthew 28, kung kayo ay talagang reader ng Bible natin, mapapansin nyo to. Pero ngayong umaga, pinapapansin ko sa inyo to. No? Kung hindi man, tignan nyo lang ha. From Luke 24, 5, 6, Matthew 28, 5, 6 din. Ito din yun. Ito din yung wording. And then, lipat tayo sa Mark 16. Mark 16, 5, 6 din. Kaya tayaan nyo ha. Baka manalo kayo. Oo. No, what a coincidence. Parang wow. Ano ba yan dinideclare ng 5, 6 na ito? Walang uutang kay Bombay ha. Anong dinideclare ng 5, 6 na ito? Di ba? Well, mas pinili ko ang Luke 24. Bakit? Para kay Pastor, ganyan si Pastor pinapakita ko. Ang Synoptic Gospel, sa mga nanditong younger, it comprised the wholeness of our Lord Jesus Christ. Yung story, kung sa mga literature niya, journalism issue, nabubuo yung pinakang plot o yung pinakang character. So, who is Jesus to us? He is God-man. Sa Iglesia ni Kulapo, tao lang siya. Okay? Sa ibang relihiyon, Diyos lang siya. So, to us, very clear ang Bible po na dineclare siya ng Bible as God-man. Okay? When we say God-man, He is God, but He is also in the flesh as man. No? And hindi yun mahirap i-comprehend kung may faith tayo. Kaya nga yung iba, hindi yun nako-comprehend kasi wala naman silang totoong pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa kanila, still, ang gusto nila, yung mga kaalaman lang nila, mga kinatandaan nila, and I hope, kahit si tatay, nanay ngayon, na coming soon ang kanila pang mga birthday, tayo, pwede ba namin sabihin na yung mga puti ninyong buhok sa Proverbs, may kinatandaan tayo. Di ba? May puti na rin po ako Di ba? May kinatandaan tayo. Hindi sa mundong ito, but may kinatandaan tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Si Pastor Louie, bata pa yan, puti lang talaga buhok niyan. Huwag niyong pagkakamalan si Pastor Louie na nasa 70s na. Sila tatay, nanay ang mga nasa 70s. But again, ano bang heart ni Pastor? Bakit Luke ang pinili ko? Besides Matthew, Mark, sa John, walang specific na ganito. Ang issue sa John, nung resurrection ni Lord, direct na. Di ba? Direct. Walang declaration na ganito. And later times na lang, mas minarapat ko, why Book of Luke, Pastor? Gusto ko yun i-emphasize sa inyo kasi tulad ni Luke, pagkasabi sa mga katabi natin, Gentile ako. Sa tatlong mga writer ng gospel, di ba? I explained already, easy, di ba? Matthew, Mark, John, mga Hudyo yan. Si Luke lang po ang hindi Hudyo. Trivia yan, ha? Para pag natatanong kayo,
nasasabi ninyo ano yung katatayuan ni Lucas. But sa dalawa niyang aklat, the Book of Luke and the Book of Acts, very clear it is the longest narrative about our Lord and Savior, Jesus Christ. Dahil from the birth ng church, dineclare niya yan sa Book of Acts, yung pangyayari. Interrelated sa kanyang pagiging matatawag nating isang lingkod ng Diyos. Hindi siya ganong masasabi mong naging prominent katulad ni Pablo, katulad ng ibang mga characters sa Bible. No. But he is termed sa isang pagkakahirang na minensahe ko last Sunday. Ongoing ako doon na he is called in Colossians what? Sabi diyan 4:14, Colossians 4:14, babalikan ko yan anak mamaya. He is the beloved physician. Yan. Doktor siya. Kaya nga, medically speaking, doon tinerm yung mga hospital natin. Hindi ko na lang babanggitin. Doon tinerm. Yeah? Si Luke is a doctor. Okay? Bago siya naging follower or believer ni Lord Jesus Christ. And syempre, praying ako na magkaroon din tayo dito sa church ng doktor. Kaso wala pa eh. Si Ishi, magiging lawyer din to. Mga ano lang to. Ibang character to sa Bible. Stephanas yan, pag sakali, ibang mga character. So, but anyway, why kay Luke? Si Luke lang po ang nagportray ng isang katotohanan ulit, no? Na napakahalaga. The verse itself, balik ako dyan sa verse 5 and 6, and as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, kasi nakaputi nga po yung yung nakita nila. So, I hope I can share the message din today. Okay? No? I can share the message sa inyo for the very first time. Yan. Nagputi si pastor for the very purpose na illustrative. And then, why seek ye? Doon muna tayo na. The living among the dead. Wow. In the Matthew 28 and Mark, the declaration there was just, He is risen. But here, very clear, in the King James Version, why seek ye the living among the dead? Means that Jesus, at that time, has resurrected, has risen, and is alive. And in the Hebrew, again, sa mga bagong come in, join, it's termed as Yeshua Chai. Okay? Yeshua, Y-E-S-H-U-A, then Chai, C-H-A-I. Okay? Yeshua Chai. Jesus is alive. And ano bang purpose niyan, Pastor? Bakit gusto niyong idiin sa amin ngayon yan? Well, syempre, paulit-ulit si Pastor na bago tayo makaparoon doon sa pinapangako na yun, na takdang oras, yung pag-caught up, okay? And doon sa tinatawag na millennial kingdom, and doon sa eternal life pa na pinapangako, mga kapatid, ang dami pang mangyayari ha. Hindi lang tayo nag-aantay lang ng caught up, tapos na ang kwento ng Bible. There is that eternal life with the Lord. Another eksena. You want to know? Pakitanong ang katabi. Gusto mo malaman ng bagong pangalan ng Panginoong Jesus? Pakitanong. Di ba? O, manatili kayo sa Holy and True Christian Fellowship kasi sa atin pinangako yun eh. Pakibasa nyo sa Revelations 3, hanggang 10. Sa atin pinangako yung bagong pangalan. No? The new name. Okay? Of the Lord. And doon tayo, tatahak tayo ng mga panahon na yun, ang dami pa.
You will learn so much pa supposed to be, but as of now, siyempre, kung whatever is here now in the Bible, I hope na ma-maximize natin, mga kapatid. Lalo na yung talagang pwede pang magbasa. No? May kakayanan pang bumasa, but sakali sa mga hindi na po nakakabasa ng Bible, tatay, nanay, meron tayo ng audio, di ba, sa cellphone natin. Napapakinggan na lang natin. Although minsan, nakakaantok nga daw. Kasi yung boses nung doon, nagsasalita, monotone, di ba? And Jesus came, ganyan, ganyan, ganyan. Walang buhay ba? Dapat may buhay eh. Pag nagpipresent. At katulad ni Pastor, I hope buhay ako pag nagme-mensahe ako, hindi ako yung mga kapatid, ganyan. Patulog-tulog, paulit-ulit. I can really, yung andun yung punctuation mo, yung mo na expression mo sa mga binabasa mo. Again, here, nakaka-touch dahil maliban kay Apostle John, mas dineclare na lang niya yon later sa Book of Revelation about Jesus is alive. Mamaya. And here, napakaganda lang, tignan natin si Lucas. Bakit si Lucas ang tinarget ni Pastor ngayon? Kasi yung kaalaman ni Lucas, tandaan natin maihahambing ang church sa kanya, i-compare ko sa Israel, na dapat ang Israel, sila ang unang God's chosen people, sila yung dapat nagpapahalaga sa pagkakahirang sa kanila. Okay? Alam natin, Romans 11, yung grafting. Di ba? Kasi hindi sila nagpahalaga, sino ang ginarap doon sa puno na yon? Di ba, ang church, ginarap tayo sa Romans 11. Pakibasa nyo na lang hindi na ako dito yung hahanap ng magbasa, Pastor Louie, basa, Pastor Rico. Hindi. Yung may lamesa kami dito sa harapan at basa. Patay na yun. At hindi yun nabubuhay. Doon yun sa kinamatayan niya. Si Jesus lang po ang buhay. Lahat po ng mga nagpasimuno ng mga ano't anong relihiyon ay lahat ay patay. Ano po? Ang Panginoong Hesukristo lang po ang buhay. I hope nadidiin ko sa inyo ngayon yan. No? Na you have to have that faith. Kasi kung hindi po, yung cause and effect sa mga buhay natin noon, nakakalungkot. Marami na rin po akong napanood, nakita, nabuhay. Nakakalungkot kasi hindi napatunayan yung pananampalataya nila na buhay ang Panginoong Hesukristo. Kasi yun po yung siyempre, ayoko pong nito ngayong umaga. Si Luke po, mga theologians, nag-express. Siya lang po ang hindi Hudyo, hindi po maituturing kahit yung mga first fathers, yung mga nandoon po. Sinasabi nila, Greek-Syrian ang origin. Tingnan nyo lang sa mga AI ninyo at sa mga sa gene ninyo, hindi ko yung pinopromote, pero andun po yung mga extra background there. No? Sino si Luke, the disciple, or Luke, the beloved physician. Pero well-known siya. Siya lang po ang tinawag ni Apostle Paul, his beloved physician. Colossians nga po 1:14. And siyempre, he is considered, meron po kasi mga theologians na binabanggit, bakit alam niya lahat halos ang kwento ng Panginoong Hesukristo? Yan ang challenge ko ngayong umaga di ba? Kahit kaming mag-iina, nagtatawanan sa bahay, yung mga chronology ng events, di ba? Yung ganyan. Normal naman yun. Siyempre, minsan nalilito ka na sa mga pangyayari. But very precise ang Book of Luke at saka Book of Acts. Here, balikan ko lang ilang paniniyak na
Luke was the disciple of Paul, hindi ni Peter. Meron kasi yung issue na si Peter ang pinanggalingan ni Luke. No. Pwede po, possible na lang, si Luke was one of the 70 called disciples, di ba? Kasi meron dito yan eh. Pansinin natin ha, yung mga, sa 70 called disciples na yan, andyan yan sa chapter 10 ng Luke. No? Yung 70 witnesses na tinawag. So, probably lang daw, isa siya doon. So, whatever, hindi na ako doon ng issue eh. Doon na lang ako sa mas, eto siya, sino siya? Siya ay kasama, pangunahin ni Apostle Pablo, andyan po yan, sa 2 Timothy chapter 4:11. Sige nga. 2 Timothy chapter 4:11, binanggit siya dyan ni Pablo. At saka sa Philemon 24. Ayan. Yan. Whereunto I am appointed, no? 2 Timothy, tama, 4:11, anak. 4:11. And sabi dyan ni Apostol Pablo, only Luke is with me. Okay? Kaya nga, thank you, Ma'am Ningning, kahit paratangan ka, na ispiya kita noon doon pa sa unang iglesia, ay nandiyan ka pa rin. Inacknowledge ko lang po yung mga una kong kaagapay pa, ha? Maliban siyempre, sila Ma'am Lorna, nandyan yan. Hanggang nagdatingan na po ang sila Pastor Bong, nandyan yan. Sila Pastor Rico, nagdatingan, sila Ma'am Je, at yung mga bagong kaagapay ni Pastor. At saka, anytime this month, yung mga bagong hihirangin ni Lord sa leadership, no? Kung gusto niyo pa, no? Kung gusto niyo pang magkaroon ng realidad ng buhay, Sister Marie, okay ka? Hindi ka nagsisisi na nandun ka na sa level ng leadership? Si Benjo nga, hindi din niya nagsisisi na kahit, di ba? Yung mga dumadaan ngayon, si Asi, yan, mga si Dia, nalutang, nung biglang wala si mama niya, simple pa lang yun, Dia. Matitinding mga eksena, no? Yung mga aakyat sa leadership, no? Na batch, I hope. Si Jojo, pinagpahinga muna ni Lord, pero titingnan natin anong susunod na kabanata ni Brother Jojo, no? Sakali. So, whatever. Philemon 24, yan. Andyan din. Huwag niyo pong kakantahin yung si Philemon. Si Philemon po yan. 124, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. Andyan yan. No? Acknowledge siya ni Paul. Parang si Pastor, ma-acknowledge ako lagi ng mga manggagawa natin. Yung mga, nung nagsisimula ako maglingkod, nandyan sila. And then here, pagpasok sa Book of Acts, makikita nyo yung mga eksena dyan, yung word na we, in the Book of Acts 16, 10 to 17. Sige, talo na lang natin, pinapakilala ko lang sa inyo si Luke, hindi po ako magpapakatagal. May didiinan lang akong lesson today. Here, sige, Luke 16, 10, 17. 10 to 17. And after he had seen the vision, di ba? Andyan yan, tuloy-tuloy. Sige, talon mo na anak. And therefore, losing from Troas, came with the word we came, okay? And then from there, then up to 17, tingnan natin yung pagkakabanggit kay Lucas. Andyan, ang gamit niya yan. Paul and us said, this men are, then hanggang sa 17, andyan po yung mga we na word. And then 20, Acts 20 rin, anak, 6 to 21, andyan din yan, yung mga word na we. Yan. Acts 20, yes. And Acts 20, yan, 6 to 21. And then we said, ayan, yung word na we, ayan yan, no? And sa mga writer po ng Book of Acts, si Lucas po ang talagang nag-pen
So yung mga word na we, andun siya, kasama siya. Hanggang sa last ending ng mga buhay ni Pablo. So, he has learned a lot. Whatever, kung siya man ay kasama doon sa 70 na mga unang disciples, he has learned so much about Jesus Christ. Yun ang gusto ko ipakita dito. Hindi siya Hudyo, okay? Gentile siya, pero sa dami ng kanyang naidetalye, pag binasa niyo yung Book of Luke, sa inyo makikita talagang defined saan pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pakita nung katabi, saan pinanganak si Lord Jesus Christ? Saan? Saan? Sige nga, mag-quiz tayo dito ngayon. Saan? Sa? Para mga hindi kayo sigurado. Sa Bethlehem. Tama? Tama ba yun? Tama yung Bethlehem. Paano niyo tiyak na Bethlehem? Saan yun mapapatunay bakit sa Bethlehem? Diba? Siyempre, kasi nagkaroon ng taxation, kailangan niyang umuwi doon sa kanilang town proper, lugar, census. Okay, andun lahat yon, di ba? And, ugnay-ugnay yun. Mga pwedeng matutunan. Dami yan eh. Pero siyempre, yung mga short, alam lang ninyo. Pero yung tanong ko kasi saan pinanganak si Lord Jesus Christ, di ba? Sa Sabsaban. Sa lugar ng Bethlehem. Yan. Dapat nadidefine yun eh. Ito siya, pag binasa niyo yung Luke hanggang Acts, makikita niyo define, di ba? Pati yung mga shepherds na tinawag ng angels. In the town of David, a Savior is born. Very clear. Seen in the tinatawag swaddling clothes. Kompleto, define. And then from the birth ni Jesus Christ, and lahat ng susunod na eksena ng Luke 17:18, yung transfiguration, bago mamatay si Lord Jesus Christ, nandun din hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Very detailed ang mga tinatawag na knowledge ni Apostle Luke. Okay? Ni Lucas. Na medyo na ano din ako natouch ako kasi sabi ko, Lord, thank you. Bago tayo mag-partake ng elements mamaya, can you really relate na yourself sa level ni Lucas? It's really a challenge for us all today. Lalo na yung dapat yung matatanda na sa pananampalataya. Or, andun pa lang ba tayo sa level nating, Matthew, what grade are you in now? Matthew? 5. Are you in that level ni Matthew? Grade 5? Sa spiritual? That's really the challenge today from your pastor. Kasi the Lord is coming soon. And very clear yung sitwasyon na yun. Ongoing and developments Merong bagong issue ngayon na pinapasikat ng isang well-known personality na pag hindi daw tayo, hindi natin alam kung ano na naman yung iba-vaccine sa atin lahat sa buong mundo. Hindi tayo makakabili, hindi tayo, madami na naman pananakot. And then, yung world, sabi ng Board of Peace, gagawin nilang 10 na lang, 10 areas. So, papunta dun sa Daniel 9 talaga, no? Yung buong mundo, hahatiin nila sa 10 na parang, anong term doon, pag ganung continent ba yun? Buong mundo yun, gagawin na lang nila 10. Para makokontrol. Yan. Andiyan yan. Mag-update na lang kayo sa inyong mga biblical prophecy yung pinupost ni Pastor. No? Pati sa news, andiyan yan yung mga ginagawa nila. Trump. Ayan, sabi ni Dia sa akin, yung sa Epstein, ano ba yan? How do you term that? Epstein ba? Epstein? Bahala kayo mag-pronounce yan. Paano ba yan, ma? Siyempre, bahala na kung ano yun whatever yung knowledge si Pastor, ang dami sa utak. So, whatever is the truth there, di ba?
we are being prepared, supposed to be, by the Lord for His coming. His second coming. Hindi po tayo dito katulad nung, nandito lang din yun sa Luke, yung kwento na yun. Yung issue ng, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Nandyan yan sa mga ilang eksena na mababasa ninyo sa Book of Luke. Magbasa kayo, nandito yan. Pero hindi ako doon nakadiin eh. Bakit? Sinimulan ko, si Sister Ningning, ang pang-ilang binuhay ni Lord. Babalik ako sa mga kwento sa Bagong Tipan. Sa Book of Luke, 2 kwento dito na, kasi 2 to 3, it's already a testimony. Hindi man siguro na ilagay ni Lucas dito si Lazarus, pero definitely recorded yan sa gospel. Okay? Nang buhayin ni Lord si Lazarus. Meron ako dito 2 binuhay ni Lord na gusto ko ipakita sa inyo. Patunay na ang Diyos natin ay buhay. Sabi nga, He is what? Per all the declaration of the Bible. Ulitin ko lang, ang Synoptic Gospel, para may background there ako ha. Sa Matthew, He was declared as the King of the Jews. Yun yung pinakang whole ng Book of Matthew, portrayal. Jesus is King. And in the Book of Mark, contrast Jesus, the suffering servant from Isaiah. He is a servant. King, servant. Kita niyo yung karakter ni Jesus Christ. Andyan, pinutray. And then, the Book of John, unahin ko John, He is the Son of God. Meaning, He is God. Ang Book of Luke, yun lang ang pinaniniwalaan ng Iglesia ni Colapo. Book of Luke, He is the Son of Man. Humanity niya. Kasi paulit-ulit si pastor, kung hindi na ipanganak si Jesus, hindi siya nag-into flesh, ang Diyos, through His power, hindi mamamatay because God is God. So, He needs yung body na yon para mamatay, mag-alay ng kanyang dugo at laman sa kapatawaran ng sangkatauhan. Inuulit-ulit po yun ni Pastor. Kaya nga po, once and for all lang yun, sabi ng Hebrews 7. Okay? And hindi na po yun paulit-ulit, taon-taon, mamamatay, mabubuhay, ang Panginoong Jesucristo. That's our faith. Pakitanim po yan sa puso natin. And even Paul said in 1 Corinthians 15:3, what is of first importance, okay? What is of first importance, yan ang asisama lang natin yan. Although nagamit na ni Pastor na maraming beses yan. What is of first importance in 1 Corinthians 15:3? Ano po sabi? Christ, pagkasabi sa mga katabi ninyo, Christ died for our sins. According to the scriptures, and tuloy mo, verse 4, anak. And that He was buried. Yan yung mag-breaking of the bread tayo ngayon. And that He rose again the third day according to the scriptures. So yung kaalaman ni Lucas, hanggang makasama siya ni Apostol Pablo, grabe, no? Ang haba ng kanyang tinahak. So, hindi ko nga maano yung sarili ko kasi tumanggap ako kay Lord. Very clear. Although hilaw ako noon, 84, 1990 ako nag-commit, 6 years akong nag-process. Then 1990, nag-commit ako kay Lord. And then, inap ako ni Lord, inap niya ako. Hanggang ngayon, nandito ako. I'm serving the Lord since 1990 for the past, sabi nga, di ba? 36 years, come August. And whatever I have, sabi nga, knowledge, truth ng Bible,
ito yung gusto kong i-re-emphasize, kahit kay pastor. The past days, napapansin niyo yun, dinideclare ko yun, nag-evangelize ako eh. Jesus is alive. Kasi kung ano-ano naman pinagagagawa, mga panata, mga sinakulo, kung ano-ano mga pinagagagawa ng tao na naman sa ah, mga kung ano, ng pasyon. Pero ngayon, nag-assess kami eh. Nag-joyride kami nung Friday. Di ba? Marami na rin hindi naniniwala sa kanilang Diyos na andun, naggalaan din eh. Di ba? Tabi din. Naggalaan din eh. Yung iba naman, natural na yun. Nasa swimming pool, nasa beach, nagiinuman. No? Yun daw yung kanilang gunita. Not to prejudge them, of course. Why? 2 Corinthians 4:4, they are blinded. Although nakakalungkot yung mga bata natin, tingin mo, mga mata ninyo, sila Kim, sila mga nakasalamin na di ba? They're blinded sa truth. Hindi nila alam ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ni Sister Michelle kanina, si Edmar ba nakasalamin na rin? Nagsasalamin na si Edmar kasi nanlabo na mata niya kay Ma'am Joyce. Yung ganon. Yung ganon. Are we still blinded? Yung mga katotohanan sa Bible? Or, sige, pwede niyo akong Pastor, pasensya na, hindi naman ako reader pa ng Bible eh. Okay din naman. Pero, you're missing a lot. Hindi talaga pwede itong every Sunday lang. No? No. Pero, vice versa naman yun. Totoo din yun, may alam ako. Na araw-araw siya, nagde-devotional. Lalo na yung mga members nila, may journal pa. Hindi ko lang alam kung naisa sa pamuhay. Kung totoo ba. Kasi, ang totoo talagang buhay ang Diyos nila, mababago ang mga pagkatao natin tulad ni Lucas. He has learned a lot. Okay? Tumahak siya, kasama siya ni Pablo. Kita niya lahat ng pangyayari. And here goes, siya rin na nagpakita lang ng mga ganitong eksena. No? Pero meron akong ipapakitang dalawa na death. Naalala niyo yung anak ni Jairus? Hindi si Jairus na pamangkin ni Sister ni Joyce. Ni Jairus, yung anak niya. Yung anak niya, kamamatay lang. So, nandun na yung mga upahan na mga nag-iiyakan, di ba? So, sa kultura kasi ng Hudyo, may ganun parang sa incheck. Di ba? Meron silang mourners. Yung nandun na, hindi naman talaga, ewan ko lang kung sa kultura natin, meron pa rin ba nun po yung inuupahan na mag-iiyak lang doon? Wala namang Pinoy na ng ganun yata. Meron pa ba ngayon sa mga kultura natin? Wala na yun. Yung inuupahan para mag-iiyak doon. Meron yung mga padasal. Yung nagpapadasal, di ba? Habang naglalamay, may nagpapadasal. Pero bibihira na rin yung ganun ngayon kasi yun So, ano nangyari? Nang dalawin ng Panginoong Hesukristo, again, in His perfect timing, inabala pa siya ng babaeng dinudugo. Di ba? Although na-experience namin ni Sister Michelle yun. Yun nga 18 years. Di ba? Tama ba si Pastor doon? 18 years, dinudugo? Titingnan ko lang. Jojo, pinag-aaralan ako. Madaming alam na si Ka Jojo Ka Jojo, ready ka na, Ka Jojo Ikaw na susunod.
ng pangyayari. And then, kamamatay lang. So, pwedeng sabihin, na-resuscitate. Yun yung mga pangsisinungaling ng maraming medical science. O sige, pinatunayan din ni Lucas. Talo naman tayo sa Lucas 8. Sa chapter 7 kasi yung kay Jairus eh. Sa Luke chapter 8 naman, yung anak naman, nalito ako. Nga, anak ni Jairus sa 8. Yung unang eksena pala muna sa 7, yung anak ng balo sa Nain. Dadali na lang sa libingan. So tapos na yung maghapon. Kasi ang kultura ng Hudyo, tandaan ninyo para silang Islam, on the day itself, ililibing din. Hindi na nila yung pinagbuburulan katulad natin, isang linggo, pinagsusugalan pa kasi walang pampalibing. Sa kultura ng Hudyo at saka ng Islam, the day itself, ililibing na. Okay? So, tapos na yung morning doon. So, binitbit na, ililibing na, nakasalubong ng Panginoon sa Luke 7. Pero niya, very detailed yung pinakita ni Luke na yun. No? Binuhay ng Panginoon. Yung kaisa-isang anak ng balo. Kasi yun lang ang kabuhayan din ng balo. No? Binuhay. So, makita nyo, kamamatay lang, ililibing na, ito na. Si Juan, di ba? Nag-present. Possibly, hindi na ito masyadong nakita pa na idagdag ni Lucas. In John 11, tandaan ninyo si Lazarus, 4 na araw ng patay, nakalibing. Ba? Sabi nung Lord, si Lazarus na ay natutulog na. Sabi ni Lord, hayaan mo matulog muna. Di ba? Para nagtataka yung mga alagad. Basahin niyo lang po yung sa John 11. And then, pinalagpas ng Panginoon kasi typical, may kasabihan, pag third day daw, medical science, alam nila Benjo siguro yan, yung mga dyan dito student natin, pwede pa daw, sinasabi nila nabubuhay after 3 days. Pinalagpas ni Lord 4 na araw bago niya pinuntahan si Lazarus. Pinatunayan lang na patay si Lazarus. Di ba? Then binuhay niya. Dahil sabi niya, 11:25, I am the resurrection and the life. Believest this, thou do this. Di ba? So, ganda eh. But, here, the presentation in 24:5 and 7, again, very clear. Sinasabi, why are you looking for the dead among, the living among the dead? Halo-halo ng aking po. Galing, And then, siyempre, alam naman natin yon. Pansinin ninyo sa Luke 16, si Father Abraham, tsaka yung poor man na si Lazarus, no? Yung kwento doon. Once na yung truth ng death, nung unang panahon, nung Old Testament, pero mo, natutunan na ito ni Lucas, itong kwento na ito. Dito lang ito itong kwentong ito, Luke 16. Yung Father Abraham at saka si Lazarus, yung poor man, yung hindi makakatawid, nandun sila sa Hades. Pero mo alam ni Lucas yun, no? Basta kayo ng Lucas. Ang ganda, ang dami kayong makikita. Sa Lucas lang meron ito, yung kwento ni Abraham. Yun yung tinatayuan natin. As of now, yung Hades, bakante na. Bakit po? In Ephesians 4:11, yung unang laman ng bakanting lugar na yun ng paradise ni Father Abraham, kasama si Lazarus, inakyat na yun ng Panginoong Jesucristo sa Revelation 6:9 under the altar, na lahat ng namamatay pa rin na mula sa Old Testament, hindi kumikilala sa Diyos hanggang sa Bagong Tipan, doon pa rin muna pupunta sa lugar nung rich man, yung mainit-init na yun na container, yung Hades na yun. And then lahat ng Christian na namamatay ngayon, natutulog sa Panginoon. Physically, ang meaning ko and spiritually,
yung mga may sin that leads to death, mamamatay din yan, mga yan, spiritual nila. Doon sila sa Hades, pero yung Christians sa panahon natin, pag katulad ni Brother Nerio, ni Brother Ruel, nag-uusap na sila doon under the altar. Bro, ganda dito sa under the altar, bro. Diba? Nagkukusap. Tapos nandun na rin sila Sister Maria, Sister Lourdes. Bro, kamusta yung mga naiwan namin doon? Si Jojo. Kamusta yung mga apo ko doon? Ano kayang balita ni Brother Nerio? Kim, I'm using like your dad, ha? Because he's now in the presence of the Lord. Na? I'm not making fun, but I'm really trying to relate. This is, we term it homiletics. How you communicate. Ganda pag nandun ka sa issue na yon, dama mo, tulad nila Pastor Bong, Sister Jane, dama nila, buhay ang Diyos nila. Alam niyo ba mga pinagdaanan nila, Sister Jane? Brother Bong? Even as of now, madaming karamdaman si Sister Jane, pero ayan si Sister Jane, buhay. Diba? Sila Pastor Louie, lahat yan, puro buhay. Ma'am Je, okay ka ma'am? Kaya? Yeah. Dami po. Issue dito. Si Pastor Rico. Di ba? Pastor Rico. Kaya hindi ko pa kinuha ni Lord, ha? Huwag yung mensahe na yun ni Sister Michelle last Sunday na yung mga masasamang hindi pa kinukuha. Hindi din totoo po yun. Si Hezekiah, kaya hindi pa kinuha, although may taning na, binigyan pa ng 15 taon, hindi naman niya ginugol sa Panginoon eh. Kasi kung ginugol pa niya siguro yung 10 taon na yun, dinagdagan pa ni Lord yun. Hindi niya ginugol sa Panginoon eh. Binigyan siya ng pangalawang buhay, Ma'am Ningning, yung mga binigyan ng pangalawang buhay dito. Saan niyo ginugugol ang buhay na yan? Yung mga hindi naman may sakit pa ngayon, huwag niyo nang hintayin magkasakit tayo, magkaproblema tayo, saan natin ginugugol ang ating mga panahon? Ha? Yes, okay yun sa mga estudyante. Aral kayo talaga. Very good. Excel. Ano nyo talaga. Very good. Yung mga may career, go ahead. Okay naman yun eh. Pero ang tanong, do you have the heart ni Lucas? Today, as per his declaration that Jesus is alive, no? Ganda eh. Kita mo talaga eh. And I hope sa katotohanan na ito, nandiyan naman yung death eh. Very clear yung death na yan. Physical death, dadaanan natin. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15, where, O death, is your sting? Di ba? Kasi, ano sabi ng 1 Corinthians 15? If Christ did not rose from the dead, pagkasabi sa mga katabi natin, our faith is futile. Walang kabuluhan ito. Kaya nga po yung faith na yun na nagpabago sa mga buhay natin, at yun yung natatamasa natin ngayon. Alam nyo, si Pastor, hindi naman ako sa ako yung personalidad na nabasa ko din yan sa Lucas 10. Naalala niyo yung yung 10 lepers, di ba? Isa ako dun eh. Na literally by sin, pinagaling ako ni Lord. Ilan yung bumalik na leper? Nasa Book of Luke din yan. Ha? Isa na lang. Ano yung heart niya? Pasasalamat sa Diyos. Dino mo, 10. Isa lang ang bumalik. Anong term ko doon? Minisahe ko na dati yun. Hindi ko na ulitin yung being grateful ka kung anong meron ka ngayong umaga. Hindi ka maghahangad ng kung ano-ano sa buhay. You're grateful because you have this God na nagpapatupad ng lahat sa buhay mo. Vice versa yun, ha? Those who have so much blessings. You see, you have so much
talents, etc. Hindi lang sa blessings nila lola, lolo. But whatever, kanya-kanya. Yun namang on the level na other side, ano lagi kong sinasabi sa mga nakakausap ko kahit ganun ang buhay nila? Wala ngayon si Ate Epin eh. Isa siya sa mga unang ko ding kagapay. Lagi ko nalang sinasabi sa kanya, Ate Epin, ikaw pinakamaayos ang buhay sa iyong mga kamag-anak. Pakisabi sa mga katabi ninyo, isa ka sa mga maayos ang buhay sa ating mga kamag-anak. Ha? Hindi yan tinitingnan doon sa yaman o sa ano. Ha? Hindi yan tinitingnan sa yaman. Sabi nga, today Ohana is complete. We have the very best in life. Tatawanan lagi kami doon sa bago kong terminology na yun. We declare that. We have the very best in life. Because Jesus is alive. I hope yung puso na yun, and hanggang ano man itong nangyayari, doble-doble ng chaos, ha? Yung effect, no? Tuloy pa yan. Kasi prelude na yan mga kapatid. Let's prepare our hearts for the coming of the Lord. Hindi nabubuti po ang mundo. Hahati-hatiin na nila sa 10 continent. Grabe na yung programa, no? Tapos hindi kayo makakatransact sa mga bangko. May mga bangko na ngayon na hindi na sila nakaka-withdraw, di ba? Hindi yun false news o fake news. It's happening. Yung mag-Google kayo po. Tingnan nyo. The effect, cause and effect of this historical Elam, Persia, Israel, Strait of Hormuz na yan. US, wala na rin magawa. Pero ang Israel, tuloy sila sa paglusog. Because kahit sa faith nila, they believe their Messiah is coming. Hindi pa nila pininiwalaan si Jesus Christ yung Messiah nila. They believe the promise of Abraham, na ni God kay Abraham na hindi sila pababayaan. Yun pala yung knowledge nila, ha? Hindi katulad natin, alam na natin yung Bible, oh. Bakit ba tayo pang hindi makapamuhay nung dapat na buhay sa Panginoon? I speak direct today. Walang bias, although sabi nga, per level of faith. Not to enforce, not to but there's really that call now, challenge sa atin. Hindi pa ba proven fact ito that Christ died for us? Okay? He has risen and He is coming back anytime para sa church. Hindi para sa buong mundo. Kukunin muna niya ang church and susulpot na po ang Antichrist for the Great Tribulation na mangyayari po sa buong mundong ito. Na ultimo, kakainin nila ang mga baby nila dahil sa gutom. Okay? Hindi sila makakabili. Yan. Andun yung mga iba-ibang concept. Either kung talagang matatag-tatag ang faith mo, yan naman yung encouragement ni Pastor Baka maiwan din ako, sabi nila Sister Michelle nung kahapon sa amin, nagtatravel kami. Kasi binibiro ko silang mag-iin ako Di ba? Sabi naman Sister Michelle, tayong tatlo, mauuna na, si Papa maiiwan. Meron pa rin naman ako solusyon. May solusyon ako, kasi kaaway ko yan tatlong yan. May solusyon ako. Magpapapugot ako ng ulo. Makikita-kita pa rin tayo. At sermonan ko pa rin kayo. Kahit nandun na ako. Nandun na kayo. Kahit mauna pa kayo. Kahit mauna pa kayo. Dami ko alam Magpapapugot lang ako ng ulo. Diba? Hindi ako magpapatatak. Makakapasok pa rin ako.
Sarado, sarado. Okay, oh. My God is alive. And, ano nga, ah, so I hope sa bagong taon na ito, nang sinelebrate na naman itong Holy Week, this might be the last Holy Week. Kasi kahit ang mga ibang yung mga false prophet, 'di ba, yung mga remnants nila Nicodemus ngayon nagsusulputan saan-saan. Hanggang year 2027 na lang daw talaga ang buong mundong ito. Sila 'yun. Sila 'yun. Church, magantabay na po tayo. Hindi na tatagal. So, whatever, enjoy life ha, Mati. Sige, enjoy your career, mga ganyan, school, issue, ha? But enjoy daddy, mommy first, di ba? Wag na muna yung mga ano na yung dati, tsaka yung hindi pa naman nakakaranas, wag nyo nang ranasin. Sa mga nakaranas naman, consequence na yan, no? Di madala na kayo, di ba? Wag nang maulit, di ba? Yung ganon. Although sabi nga, history repeats itself. Paulit-ulit, paulit-ulit si pastor, paulit-ulit. Hindi pa ba ito sapat to? That He died for us. Diba? And Pastor Bong, lead us sa ating song as we break bread. Sa inyo pong mga tahanan, ginugunita po natin lagi for Sunday ang pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay. As per 1 Corinthians 15:3, He died, He rose again, and He is coming back. Yan po ang purpose ng breaking of the bread. Ano po? So, paalala po, before we start our new month, sakasakali, kailan man dadating si Lord, these coming days, atin pa rin pong patuloy na naipapatupad ang kanyang mga habilin na ito. That as often as you would gather, remember, ito po yung kanyang ginawang pag-aalay. But hindi po siya namatay lang, paulit-ulit si pastor. Siya po yung muling nabuhay. At siya po yung muling babalik. Sa ulap po, sa ulap. So wala na po sa Davao, nasa Krami na po. Yung nagsasabing sa Davao dadating. Wala na po. At kung sino-sino po yan na mga nag-angkin, sila ang pantas, sila ang sugo, sila ang kung sino-sino. May pay twister lang ako kasi ongoing tong message ni Pastor. Paki-study nyo, si Moses ba talaga namatay? Si Moses. Yung tungkod ni Moses, ni Ma'am Ningning, namatay ba? Yan. Sa Sunday I hope to see you sa Sunday. Kasi patutunayan ko ang isang katotohanan muli. Pag-aralan nyo kung buhay si Moses, pakibasa kung buhay si Moses, or binuhay, or patay, tayo po'y magsalo. I remember broken body, blood and tears overcoming. I remember you took bitterness, you bore my shame, you bore my sickness. I break the bread, drink the wine, come sup with me, oh Lord. I break the bread, drink the wine, come sup with me.
are good to me. You're the life in every breath I breathe. You are good, oh Lord. You are good to me. You're the life in every breath I breathe. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Oh, yes, Lord. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Let's break the bread. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Break the bread, break the bread, drink the wine, come sup with me. Yeah, break the bread. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Come on, break the bread, break the bread, drink the wine, come sup with me. I remember the broken body, the blood and tears of overcoming. I remember you took bitterness, you bore my shame, you bore my sickness. Break the bread. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Oh, break the bread. Oh, yes. Break the bread, drink the wine, come sup with me. Amen. Sa inyo po mga tahanan, kung ano man po ang mga elements ninyo, sabayan niyo po kami. Kasi kapastor po, I called the leaders today. Although sila, Ma'am Lorna, I do not know the sked. Pastor Bong, Sister Jane, join us lang. Again, as 1 Corinthians 15:3, as per declared, as of first importance, mga kapatid, kailangan po mag-prepare na tayo. Hindi na po biro-biro ang panahon. Enjoy life with God, your family, loved ones, although, siyempre alam namin yung mga travel pa abroad, yung malalayo, yan, sila Ma'am Lorna, malayo kina Benjo. Siyempre, nandun yun. But again, 1 Thessalonians, sa takdang panahon, magkikita-kita po tayo, magkakasama tayo for that wedding banquet. Maliban sa ganito, piniprepare lang po talaga tayo. Ha? Kung, although hindi po tayo conservative church, kung nasa properly dressed, ang properly dressed po yung heart natin. Naharap tayo kay Lord sa takdang panahon. It is the faith, as of first importance, yun po yung mahalaga, that Christ died for our sins. He rose again, and He is coming back anytime. Para po sa atin yun. Mga hinirang niya kumikilala sa Kanya. Sabay-sabay po natin kainin ang mga elemento, mga tinapay, whatever, biscuits, or sa inyong tahanan. Kainin po natin sa paggunita. Ganon din po ang mga elements po ng juice or whatever you have there. Sumisimbolo po ng dugo, yung katawan po kanina, yung body ng Panginoon sa kanyang tinapay na ginamit. And then here now, His blood shed on the cross. Sabay-sabay po nating inumin.
Tayo po'y manalangin. Indeed, Lord, we can continuously declare that you, Yeshua Chai, is there. Nagpapatupad pa po ng mga dapat ipatupad sa mga huling panahon na ito. And Lord, I would just really like, Lord, na ma-experience namin to, the leadership, the members, the brethren, the technology that we have now. Sa isang pananampalataya, Lord, inaangkin namin, anytime babalik ka na, mapapatupad po yung mga susunod pang kabanata. And Lord, maranasan pa namin tulad po ni Lucas, ang dami po niyang naging kaalaman. Maliban po sa kanyang mentor, andiyan po si Pablo at Pastor Pablo namin. Nandun po hanggang sa pagkakataon, mga pangyayari. The assurance that you have, Lord, chosen this church. Magiging bahagi kami doon sa worldwide proclamation na yun habang inaantabayanan pa po namin ang inyong muling pagbabalik. Lord, may you just be with us sa mga panahon na ito ng Abril. Marami pong mangyayari. Alam namin yon. But we are so assured, buhay po ang Diyos namin. Kaya po, kakayanin namin, anuman po ang mga sitwasyon, anuman po ang mga mangyayari pa, Lord, for we are awaiting your second coming. In your name, in Jesus' name, amen. Amen and amen po. Amen po. Sige po sa aking mga kaagapay. Patuloy po ang aking pagtatalaga sa inyong lahat, mga buhay-buhay. Yes, sama po ng mga amin pong acknowledgement. Siyempre, sa atin po mga regular members, papunta tayo sa mga ating kamag-anakin, honorary.